this afternoon will also be a story from a parent about her child. I'm not going to be the one to describe. Siya na po ang magkukwento. Please, let's give her another round of applause, Ma'am Merly Descayo. Autism is not only a diagnosis, it is a war zone. Hello everyone, I am Liz from Coronadal City, a mother whose life was once defined by pain, suffering, and despair. My 14-year-old son was diagnosed with global developmental delay with features of autism spectrum disorder, and we experienced a devastating trigger in 2023 when his teacher bullied him, and that was the start of our nightmare. Yung batang malikot, makulit, malapit, at gustong-gustong mag-aral, all of a sudden has completely changed. His behavior spiraled from monologues to physical violent attacks on his classmates, teachers, and even on me. And the worst was on the last quarter of last year. Yung halos araw-araw nila po ako sinasaktan ng sobra-sobra. Sipa, suntok, adya, sa bunot ng buhok. Sinasaboy ng dito sa mata. Lahat po yun naranasan ko sa anak ko. Pag sinasaktan niya po ako, halos manidisnagay po yung joke ko. Kasi yung pinaka-favorite niya po na part sa body ko po is yung mukha ko. Pag sinusuntok niya po ako talagang, naglulusidin po talaga ako. Literal talaga siya na naglulusidin. Kaya may time po na sabi ko nga, mabubuhay pa kaya ako? Kasi kung minsan pag inisip niya ako, ang dami ko talaga na tumutulo. And then, hinahawakan ko pa kung buo pa ba ito. Kasi di ba sabi nila, pag nasira ito, mamamatay ka. Kaya sabi ko, mamamatay na kaya ako? Or buhay pa kaya ako hanggang bukas? And then, maraming beses po na pag pumapasok namin ng school, Angelina Jolie po yung dating ko. Kasi putoklabi talaga po ako. And then, pag nagtatantrums po siya, maraming beses po, more than dozen a day. Walang pili, umaga, gabi, tanghali. Ganun po kalala ang sitwasyon namin. And honestly po, yung bahay namin, yung mga gamit doon, halos sira na talaga. And then dumating po sa point na I almost gave up. Yung puyat, pagod, hirap, kaya ko po. Pero yung sinasaktan ako ng sarili kong anak, na halos patayin niya ako kasi nandoon po yung gigil. Pag talagang sinusunto ka niya, parang hindi siya masastap hanggang hindi ka talaga, hindi yung tawag niyan. Pag hindi niya nakita na walang dugo, parang grabe talaga siya. As in, intense talaga, grabe ang gigil pag nananakit siya. Sabi ko nga sa husband ko pa, aabutan pa kaya ako ng 1 taon. Sa araw-araw na sinasaktan ako. And then may mga times po talaga na ilang beses po talaga ako nag-attempt na iwanan talaga siya. Kasi pag sinasaktan niya ako, talagang parang feeling ko hindi na talaga mother yung tingin niya sa akin. Ibang tao na talaga ang tingin niya sa akin. And then, pero pag nakatulog na po siya, pag tinititigan ko po siya, sabi ko sa sarili ko, kung ako nga nananay na gustong mag-give up, yung bang tao pa kaya? Paano kaya magiging buhay ko, buhay ng anak ko kung iiwanan ko siya? And then, sa panahon po ng kawalan, nakilala ko po si Kakar. It was December 29 po. And then, noong January 1st, sabi ko sa sarili ko, New Year, new beginning. And for that day, I started giving him 3 capsules of Kakar 3 times a day. And for that night, he sleeps early. Wow! Pagkalipas po ng mga ilang linggo, nakikitaan ko na rin po yung pagbabago sa kanya. And kahit yung sweet teacher niya po, nakikita din po yun. And then, here comes the graduation day. A day before, sabi ng school sa akin, Ma'am, kahit hindi na po kayo ma-marcha, sabi niya,
Ang importante po makaakyat kayo ng stage, makuha yung diploma at saka yung medal nila. Okay na po sa amin kahit umuwi po kayo ng maaga. Alam po namin yung attention span niya is maiksi lang talaga. Pero alam niyo ba, sobrang confident ko po at that time, nung graduation day na. Kasi pinainom ko po siya ng 3 capsules talaga ng God card. And then, ano lang nangyari po, nung simula po pagmarcha hanggang matapos po talaga, walang hilahan, walang tampuhan, napakakalmado po ng anak ko. And then sobrang happy ko po, kasi po, nung time na bumaba na po ako, kasi isa ko rin talaga sa mga pangarap ko na tinupad ni God card, ang makapagtapos kami na walang hilahan. Sobrang happy ko po talaga. Pero yung teacher niya po sa state, umiiyak po talaga. Grabe yung iyak niya. Kasi alam niyo po kung bakit. Yung teacher niya po, sobrang hirap na pinagdaanan niya. Dumating din po sa point na naghihilmet na lang po sa loob ng room para po hindi mahihit ng bata ko. O palagi kasi sa hinihit nila sa mukha. And then pinagawan ko po siya ng sariling room doon sa room nila mismo para makapagtapos siya ng pag-aaral. And then sa ngayon po, nakakatuwa po na sabihin sa inyo na si Teacher Reds po, yung teacher niya naging member na rin ng God card. At yung anak ko po, hindi na rin po ako sinasaktan sa ngayon po, babalik niya yung lambing niya. At marunong siya ng gawaing bahay. At ang pinaka-nakaka-amaze na ginawa ni God card sa buhay namin ngayon, yung dating anak ko na walang pangarap, nagkakaroon na ng pangarap. At ang isa sa mga pangarap niya maging isang piloto. Nakakatuwa po talaga. Kasi yung bata na yun, ever since na nag-school siya, hindi ko narinig minsan yung pangarap na mayroon siyang pangarap. Kaya kung minsan tinatanong siya ng teacher niya kung ano ang gusto niya paglaki niya, alam mo yung ginagawa ko po, sabi ko sa teacher, Mom, in behalf of my son, pwede po ba akong sumagot sa pangarap ng anak ko? Ganun po, kasi wala po talaga siyang pangarap. Pero dahil nag-card po, last week lang po, nagkakaroon ng pangarap. Na hindi po talaga po ma-express na, at saka na-identify niya na po yung airplane. Dati hindi niya ma-identify, ang alam niya na po, airplane, lahat ng bagay sa itaas is airplane. Pero na-identify niya na po, ganun po ang ginagawa ng God sa amin. And for that po, I would like to thank my Team Champion family for their full support. To Ma'am Joy Patagonis, our most beautiful and generous and incredibly supportive leader. Ma'am, thank you so much for the support. Kasi alam niyo po ba, doon ko nakikita talaga ang kahalagahan ng proper dosage at ang constant na pagpapainom. Malaki po talaga ang nagtutulong. At isa po si Ma'am Joy nung time po na wala ng supply si Nas. Isa po siya sa nagbigay ng 1 month supply sa anak ko. Thank you so much for that. And also sa mga team champions ko po, thank you po sa binibigay ng support for increasing lives and for loving lives. Thank you so much, team champions. And to our chairman, sir, thank you so much for the opportunity, for your kindness, for your generosity. Sir, thank you po talaga. Thank you po talaga. I really appreciate it po. To the scientists and to our brilliant scientists and regulators behind CAPGARD. No words can express our gratitude. You didn't make a product, and you didn't make a product, but you create an answer for our lives that change our lives. Thank you so much po. Guys, you're really amazing. And also to all awesome parents out there who has the same journey as mine. No matter how difficult the journey may be, I encourage you, never give up. Do not lose hope. There's always light at the end of the tunnel. Please, give God a chance. Kung binago ni God ang buhay ng anak ko, alam ko, babaguhin niya rin ang buhay ng mga anak ninyo. God saves us. God saves lives. Thank you. Thank you, Ma'am Merly Descayo. Yes. After the 4th testimony, I think we have heard that God card truly saves lives. How are we feeling in this room? Are we still